Alright, Win Moto Vlog ang pagbabalik at nagbabalik. Medyo matagal-tagal tayong walang video upload. Welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button. Tapos, syempre, notification bell para lagi kang updated. Ang topic nga pala natin for today's video ay ang ginagamit namin natin na application sa pagde-deliver, which is yung Panda Rider or yung Roadrunner. So yung mga unang-unang rider kasi Roadrunner pa rin ang ginagamit nila. Yung kulay blue, yan, pakita ko na lang sa screen. Ngayon kasi kulay pink na kulay pink sa amin, yan. Yung mga kasama ko, yung ibang kasama ko, kulay blue yung application nila. So yun, tatalakayin natin kung ano nga ba yung nakapaloob doon sa loob ng application, tapos paano gamitin lahat ng mga nakasulat doon. Check natin isa-isa, papakita ko na lang sa screen yung screen record para makita nyo lahat yung mismong application. Alright, so mamaya ulit pick up muna tayo sa Jollibee. So dito tayo sa Jollibee para bumick up. Let's go. 11:28 na ng umaga at meron na tayong 5 deliver simula alas 9 kanina. So yun, pinapakilala ko sa inyo lahat ang dalawang napaka-kisig na crew ng dito sa Jollibee Dinalupihan. Walang iba kundi si Dory. You know si Dory. Dory! Hindi niya ako naririnig, guys. Seryoso si Dory saka si Sir Manager. Yan si Miss Dayan ang pinaka mabilis na crew dito sa ano. Yun, nag-face reveal na si Ma'am Dory. Ma'am Dayan, face reveal. Oh girl, you got me going psycho. What? Lagyan natin ng magandang background yan. Yan guys, na-deliver ko na yung yung order. Kain muna ako saglit lang. Mabilis lang naman to. Shortcut. Okay. Tapos na tayo kumain. So, diba? Sabi niya, mabilis lang Yun, so nandito na tayo sa ating tambayan. Yan, at tapos na tayo mag-deliver. Na-deliver ko na yung Jollibee kanina. So yun, tuloy na natin ang topic natin for today ay kung ano ang nakapaloob dito sa Panda Rider. So yan, open natin yung apps. So automatic, syempre naka-open na yan kasi hindi ko nila-log out. Pagbukas mo yan, automatic login na siya. Syempre yung username password na binigay sa'yo. So yan, pagka-open mo, so ito yung lalabas sa screen. Yan, tapos meron kong makikitang dito home. Ayan yung home, tapos yan bago na. Dati kasi hindi ganyan Ayan sa mga dating rider or yung mga active rider diyan. So ayan, alam nila yan. Dati hindi ganyan. So ngayon pinagsama na yung mapa tsaka yung ayan, yung makikita mo kung anong oras yung ship mo, hanggang anong oras. Na-tackle ko na dati to dun sa mga unang-unang videos ko. Pero may mga nabago. So may mga pagbabago sa itsura, tapos sa pag-navigate. Ito, pakita ko na lang sa inyo. So yan, available for session extension. Kaya pwede mong iyon yan kung gusto mong mag-extend ng schedule. Halimbawa hanggang 12:45 ka lang, wala ka ng susunod na schedule. So pag naka-on yan, at pag kailangan ni Panda ng rider pa at maraming order, kulang rider. So i-extend ka niya 30 minutes ng 30 minutes. So halimbawa, extend ka ng 30 minutes. Kinulang pa, extend ka ulit ng 30 minutes, ganon siya. Nanasan ko sa dati, 3 beses ako in-extend, 4 na beses, ganyan. Parang nadagdagan yung yung oras ng biyahe mo. So, ganon siya. Pag kaya mo naman, off mo lang. Ayan. Kung may lakad ka, i-off mo lang para hindi ka i-extend. As auto-accept orders yan, pagka gusto mong automatic, lilitaw na agad yung order, i-on mo yan. So ako lagi naka-auto accept Kung gusto mong makita yung fare,
i-off mo yan. Pag in-off mo yan, makikita mo kung magkano yung fare bago mo i-accept. So, yan yung nasa home. Tapos dito, makikita mo, meron na kasi akong order eh. Meron na akong booking eh. Diyan sa Angelico's Pancit Malabon. Pag wala ka pang order, makikita mo dyan, searching for orders. Deliveries. Sa deliveries, makikita mo na yung order. So, yan, yung pati yung lugar kung saan yung pupuntahan mo. Tapos ituturo ka niya kung, halimbawa, bago ka lang sa area. May mapa naman, lilitaw yon bago ka pupunta dun sa may way siya. So, kaya hindi ka maliligaw kung saan yung vendor na pupuntahan mo. So, kung mapapansin nyo, meron na akong order. So, pipick upin ko na lang yan. Pero hindi pa ako pupunta sa vendor kasi nga, matagal gawin to. So, yun. Basta sa inyo, kung gusto nyo pumunta dun maghintay or kung saan kayo nandun. Ayan. Pero, ang mangyari kasi niyan, kapag matagal kang hindi nagpunta dun sa vendor, may lilitaw na notification si Foodpanda na parang winawarningan ka na pumunta na dun sa area, dun sa vendor. Kasi nadidetect nila tayo through GPS. So makikita ni Foodpanda kung nasa ang lugar ka. Ayan, ba't di ka pumupunta sa vendor? So yun. Di alam ni Panda yun na hindi pa ready, kaya nasa ka pa, nasa tambayan ka pa. So yan, makikita mo yung pangalan ng customer, yung order details, order number, tapos yung order kung ayan, meron dyan, Pancit Malabon, Tokot Baboy. Minsan, yung mga order, hindi lahat nakalista dyan. So, tulad sa ibang vendor, meron palang add-on. Pag add-on, hindi mo makikita. Doon mo na makikita sa mismong vendor. Tapos, makikita mo yung presyo dito. Yan. Tapos, makikita mo dyan, how is the pick-up experience. So, kung gusto mong i-rate yung vendor, pwede. Matagal. Pwede mo siyang i-sad face. Yan. Tapos, sasabihin mo kung ano yung reason, bakit bad yung, yung ratings mo. Ayan. Ganun lang. Tapos, may happy dyan. Pag pinit mo yung happy, mag-check na siya. Ayan, napindot ko na tuloy. Pick up yan. Pagka nakuha mo na yung order, pick up mo na. Tapos, history. Sa history, ganun pa din. Walang pagbabago. Makikita mo kung ilang deliveries ka na, magkano na yung collected cash mo. Tapos, dito yung makikita mo yung latest delivery, makikita mo yung details. Yung pinaka-latest. Pero yung mga nakaraan, yung pangalawa sa huli, hindi mo na makikita. Pero makikita mo yung presyo. Makikita mo yung, dali lang, may ambulansya. Makikita mo yung presyo. Ayan, tapos kung cash on delivery or paid online. So yan. Yan yung itsura ng logo ng cash on delivery. Tapos ito naman yung sa paid online. Sabi ng paid online, nagbayad na si customer through GCash. Kaya wala ka nang i-collect na cash kay customer pagka hatid mo nung pagkain. Ano pa? Ayan. Mga date yan. Pwede mong i-check yung mga previous deliveries mo. Ayan, kahapon yan, Naka 34. Ayan, medyo lag. Naka 34 deliveries tayo. Ayan, may tip tayo na 20. Ayan. Tapos nung Monday, konti lang kasi bumagyo. Bumaha. Ayan, 11 deliveries. Nag-break ako. Nag-break time ako. Ayan, umuwi ako. So mamaya tatalakayan natin kung paano yung break time or kung paano mag-break. Tapos dito na tayo sa wallet. So ayan, ganun pa rin sa wallet. Makikita mo yung current balance, negative, tapos cash out. Cash out, makikita mo yung user ID. Ayan, takpan ko na lang user ID ko. Back to wallet. So yun, ganun lang yung nasa baba. Yun lang yung makikita mo sa baba. Ito pa pala yung message. May makikita kang message button dito. Pwede mong i-message si customer kung anong update sa order niya, or kung may concern, kung may kulang, or kung may iba pa siyang concern. Yan, diyan kayo mag-uusap. Diyan sa may yan, message button. Ayan, tapos dito sa taas naman, meron kang makikita 3 guhit. Ito, 3 guhit. Ayan, pangalan mo, makikita mo yung profile. Ayan.
yung profile mo yan. Yan. Takpan ko na lang yung mga ibang detalye. Yan, vehicle details, driver license, contact number. Yan, check mo na lang. Tapos yung mga picture ng mga documents mo, diyan mo makikita sa unang pangalan mo dito. Yan, sa taas. Tapos, available session. So, dito ka naman titingin ng mga schedule. Yan, diyan ka titingin ng schedule. So, yan, kung mapapansin nyo, kapag ka may red, ayun, nag-ready to pick up na. Sabihin, pwede ko nang kunin. So, yun, mamaya tuloy na lang natin muna. At dito tayo natigil sa sa available session. So, mamaya ulit, guys. Kunin ko muna tong order. Ayun, nag-ready to pick up na siya. So, yun na nga. At dahil sa dami ng deliver at nagtuloy-tuloy ang ating orders or bookings, hindi na natin natuloy doon sa duty natin. So, dito ko na itutuloy sa bahay. So, yan. Dito na tayo sa may available sessions. Lagay ko na lang dito. Available session. So, dito tayo kukuha ng schedule. So, yan. Makikita nyo. Ayan yung mga date. Tapos yung mga araw. Tapos may makikita kayo dito available sessions. Yan. May lilitaw dyan. Sa ngayon kasi walang available na schedule. So, may lilitaw dyan kung gusto mong i-book. Makikita mo sa gilid book. Tapos ito yung mga na-book ko. So yan, makikita mo dyan. 5:15 hanggang 10. So 4 hours and 45 minutes. Tapos may makikita ka dyan offer swap. Yung offer swap, kung halimbawa ayaw mong dutihan yung nakuha mong schedule, so pwede mo siyang i-offer swap. So pag pinindot mo yan, offer swap, yan, may makikita ka dyan, offer session for swap. So, yan yung date. Tapos, what if no one books the swap? So, paano kung walang kumuha ng schedule na pinaswap mo? So, pwede kang, ayan, nakalagay dyan, you're advised to work the session, otherwise it can unfortunately be counted as no show, an excuse. Yan. It can also negatively affect your scores and batch, sabi niya. So, yun, sana intindihan nyo. Yes, offer session swap, tapos cancel. So pagka ni-yes mo yan, lilitaw dyan, ayun, na-remove siya, na-remove. So pwede siyang kainin at na-remove na siya. So yun, di na tayo papasok mamaya. At na-remove. At minsan lilitaw doon, naka-offer siya for swap. So yun, minsan nare-remove. Hindi ko alam ba't nare-remove. Tinatanggal ni Panda. So imbis na dalawa kami mamang babae, so isa na lang siya kasi na-remove. Dito kasi sa amin medyo matumal din sa gabi, kaya okay lang yan. Okay. Tapos ito, yan, 23. Yan, puro pang gabi kasi ang nano natin. So, pwede possible, pwedeng may limitaw na schedule mamaya. So, pwede tayong kumuha ulit. Ayan. 25, 26. Diyan mo makikita yung mga available na schedule. So, yan. Tapos, back tayo. Next tayo sa My Sessions. So, sa My Sessions, yan, makikita mo dyan yung history ng pinasok mo. So, yan, week 34, session 5. Yan, duration 23 hours 45 minutes. Yan, mga history lang yan ng mga schedule na nadaanan mo. So, yun. Hop. Ayan ang mga available. So, huwag natin iswap yung iba at baka mawala. Tapos, history. Yan, history. Yung mga na-evaluate. So, dyan nag-evaluate si Foodpanda kung anong batch ang ibibigay niya sa'yo. So, ngayon nga pala is batch 2. Tayo batch 2. So, next natin, inbox. So, sa inbox, dito mo makikita yung mga message ni Foodpanda sa'yo. Yan. Compliance, service fee, perks, announcements. Yan. Ayan o. Pag nag-remit ka,
malilitaw dyan yung mga message, cash block remove, compliance, yan. May mga warnings. Yan ang inbox natin. Tapos payments, dito naman sa payments, ayan, dyan mo makikita yung running. Ayan, nasa taas. Yan, bago na kasi. Dati hindi ganyan eh. So, mas maganda na ngayon. Makikita mo na yung running mo for this week. Yan, ang running natin ng August 21 hanggang August 27. So, yan, 822 tayo kahapon. Tapos yung mga past activity, makikita mo na. Ayan, o. Halimbawa, ito. Itong Saturday. So, makikita mo na yung mga previous na deliver mo. So dati wala yan eh. So yun, next. Saan tayo? Yun lang yun sa payments natin, no? Payments. Susunod, Quest. So sa Quest naman, dito naman sa Quest, yan, makikita mo kung meron siyang mga, ang sabihin ng Quest parang promo or incentive program. So pagka naka-target ka kung ano yung program, makukuha mo yung incentives. Dito sa area namin, madalang kasi yung Quest. So yun, madalang. Usually pag pagka may holidays, ganyan, Father's Day, Mother's Day, doon nagkaka-Quest. So makikita nyo sa history, ayan yung Quest na napagdaan na natin. So yan, Kapandad, ito yung Father's Day. Ayan, na-hit natin yung Quest. So may additional. Tapos Father's Day blowout. Yan, makikita nyo dyan. Yun yung Quest. Next naman natin is may makikita dyang refer a friend. Diyan sa refer a friend, mayroong referral link dyan. So kung gusto mong kumita through pagre-refer, kung sino gusto mag-apply, ayan yung link, makikita mo dyan. Kung gusto nyo mag-apply, ayan yung link ko. Copy nyo lang yan. Para magkakaroon ka ng rewards kapag ka nakapag-deliver yung na-refer mo ng at least 20 deliveries. So magkakaroon ka ng So yan, wala tayong progress dyan. Wala pa tayong na-refer. At wala nag-a-apply. So next natin is yung performance. Sa performance naman, yan, makikita mo yung scoring. Tapos yung batch mo ito. Yan, tingnan natin yung batch details. Yun, nasa batch 2 tayo. Ayan. Tapos makikita mo dyan yung acceptance rate. Ito yung pag-decline ng orders. Yan. Dito mo makikita yung percentage at the end of the week. So makikita mo yung result mga Monday morning. Makikita mo dyan. Magbabago na yung batching. So yun. So top riders scores 100%. So last week tayo yung top rider. Meron tayong 27 hours and 25 minutes na biniyahe. Ayan, tapos actual versus planned, ito yung na-schedule mo, tapos hindi yung pinasukan or break time. So dyan yun. Kaya 86% kasi nagbe-break time tayo. Yan. Nababawas doon yung percentage pag nag-break ka. Tapos no show, pag no show yung hindi mo pinasukan na naka-schedule. Yun. Tapos makikita mo rin yung access restrictions. Yan, yung mga previous na reason kung bakit na-restrict ka or ni-restrict ka ni Foodpanda. Ayan, exceeding wallet. So karamihan sa mga rider is ito yung nagiging restriction, exceeding wallet. Kasi kinukuha na nila yung sahod nila pagkatapos ng ng araw. So nire-remit lang nila yung or nililes na nila dun sa remit yung sahod. Kaya kinaumagahan naka-restrict. Pero pagka nag-reflect naman yung sahod dun sa is mawawala na yung restriction. So babalik na yung schedule. So ganun siya. Tapos ayan lang, see all access restrictions. Tapos dito makikita mo low acceptance rate, tsaka cancel orders, exceeding wallet, cash in wallet. Ito yung mga yung mga reason na sa baba kung bakit ka
nare-restrict. Yan. Next naman natin is rewards. Ito hindi ko madalas nabubuksan. Tingnan natin ngayon yung rewards. Okay, get started. Ngayon ko palang bubuksan to. Welcome to the party. Okay, got it. Okay. Bago to. Bago. Dati kasi nag-check ako ng Bamboo Rewards sa may rider shop. So ngayon, meron na siyang dito mismo. So bago to. Ito yung update. So yun. Sabi ko nga kanina may mga nabago. Meron na tayong 558 Bamboo points. Nice. Minsan kasi nagko-convert ng pwede mo i-convert sa cash yung mga Bamboo points. So itong Bamboo points nga pala is program or ito nga yung reward ni Foodpanda. Kada 4 na deliver mo or kada isang deliver merong isang Bamboo points. Tapos every 4 Bamboo points is equivalent to 1 peso. So yun. So halimbawa naka 400 ka na na Bamboo points. So meron kang 100 pesos. So minsan pwede siyang i-convert through cash. Sa pag-redeem, i-redeem mo lang siya. Mako-convert siya sa cash. Tapos papasok siya sa wallet. Okay, next, how to redeem points. Yan, makikita niyo dyan. Ito yung Visit Rider Shop. Yan, how to redeem points. Yan yung mga nakalagay dyan. Okay, next natin is tutorial. So dito may tutorial din. Ayan, kung gusto mong manood ng tutorial, meron sila sa YouTube. Ayan, pero dahil tutorial na tayo is ayan, kung gusto niyo panoorin, pwede din. So back na tayo. Ayan. Sa akin na kayo manood, syempre. Ayan na. Tapos sa mga hindi nakapanood ng tutorial ko pala, meron tayong tutorial yung paano mag-deliver. So, yun, madali lang. Check nyo na lang sa YouTube channel natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan is please like and subscribe sa aking YouTube channel. Tapos, rider support. So, sa rider support, dito tayo i-inquire or sasuggest ng mga concern natin or kung meron tayong kailangan na tulong. Dito tayo pupunta sa rider support. Ayan. Medyo matagal lang loading niya. Kaya ang ginagamit ko minsan is nag-i-email na lang ako sa email ng rider@foodpanda.ph. So doon kasi mas mabilis silang mag-reply. Ayan ang itsura ng rider support. Yan. Ayan ang itsura niyang rider support na yan. So basahin nyo na lang. Hindi ko na isa-isahin at madami siya. So baka mainip kayo. Ayan. Pagka naka-duty na kayo yan, check mo lang. Basta diyan ka maghihingi ng ng help sa rider support. Tapos privacy policy. Ayan. Basahin nyo na lang din. So policy ni Foodpanda para mapabuti ang iyong pagiging isang rider. Tapos settings. So mention settings. Ayan, time, preferred chat language kung gusto mo ng Tagalog or English. So ayan, gawin nating English kasi minsan pagka Tagalog hindi naintindihan ni dispatcher. So pagka nag-report ka at Tagalog yun nandun sa chat ng customer mo, i-refer niya pa sa technical team. Kasi minsan mga mga hindi Pilipino yung dispatcher, kaya hindi nila naiintindihan. So map box metrics. Ito yung para kung gusto mo makita yung i-check mo yan, gusto mo makita yung yung area, kung hanggang saan lang pwede mag-deliver, kung saan ma-out of zone, ganun. Tapos heat map, ito yung kulay red na makikita yung bilog dun sa mapa. Doon kayo lalapit para mas malapit kayong batuhan ng ng booking.
or ng orders. Tapos ito, miscellaneous, troubleshoot, notification, system settings. Yan. Diyan yung makikita yan. Sa settings lahat. Tapos na. So, sa baba, log out. Log out. So, yun lang yung mga nandito sa loob ng Panda Rider apps. So, sana nagustuhan nyo yung aking vlog for today. Yan. Ayan lang ang makikita nyo sa Panda Rider apps. Tapos, hanggang sa susunod na video ulit. So, abangan nyo yung mga susunod kong video. So, yun. At hanggang dito na lang. At see you again on my next vlog. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Alright, let's go.